Hindi nyo ba nakikita nanginginig na itlog ng administrasyon? Yung yung pinakaalas nila. Yung pinakamayaman di umano na kontraktor dyan sa Kongreso, ayun, sinibak na nila. Ginawa na nilang sacrificial lamb. Para lang masabi, siguro, para dito sa INC at least merong pagbabago. Utangin na, hindi yan ang gusto namin matanggal. Okay lang sa amin, hindi matanggal si Bongbong. Basta mawala na yan si Romualdez dyan dahil yan ang satanas dyan. Di ba? So ayun nga ang nakita natin, talaga naman tuwan-tuwa tayo. In fairness, ano ba yung mga napansin natin diyan sa diyan sa may peaceful rally? Oo, napansin natin diyan sa may peaceful rally mga bossing, wala silang mga placard na nagsasabing Bongbong resign. Bobo ka talaga Bongbong, mga ganun. Walang ganun. Talagang itong mga Iglesia ni Cristo supporters, talagang sinasabi nila na kayo, pinangakuan nyo kami ng unity. Tapos, nag-aaway kayo. Dahil sa pag-aaway nyo, naghihirap ang taong bayan. Dahil sa pagbabangayan ninyo, nauubos na yung inyong mga resources, yung inyong mga brain cells, wala naman kayong mga brains. Nauubos na, kakadepensa nyo sa isa't isa. Kaya sana mag-ano na kayo, magbati na kayo at isaayos nyo na lang ang bayang Pilipinas. Si Inday nagtatrabaho naman. Si Inday is doing her best para maghatid ng magandang serbisyo sa Pilipinas. Ang problema si Bongbong. The fact na sinasabi ng Iglesia ni Cristo na wag na tayong magpolitika, wag na tayong pansariling interes, mas mabuti mag-peace na lang at magbati-bati na lang, tapos pagandahin na natin ang bayang Pilipinas. Asikasuhin natin yung mga problema. Anong ibig sabihin nun sa mga bobong BBM supporters? Ang ibig sabihin nun, ang administrasyon ngayon pang sariling interes ang inaatupag. Politika ang inaatupag at hindi inaatupag ang pangangailangan ng bayan. Kaya nga sila nagsasalita na tama na ang bangayan, atin nang suportahan ang bayan. Bobo. Yun lang naman yun. So ano pang sinasabi nyo na hindi yan pang kay Inday Sara? Hello? Hindi kay Inday Sara yan. Sinabi na nga nila, suporta nila si Bongbong. Ayun na nga, kung nakikita nyo ba, kung suporta si Bongbong, ba't walang isang mga gabinete ni Bongbong nandyan? Bakit wala man lang kahit si Amy Marcos? Buti pa si Tolentino, makapal talaga ang muka. Sa kagustuhan niya siguro na makuha ang boto ng Iglesia ni Cristo at manalo siya kahit na nakakadiri siya. Dahil yung mga tinabla niya ay nandiyan din, umatin pa rin siya sa sobrang kapal ng mukha niya. Pero imagine aside from itong si Tolentino, wala nang nagpuntang pro-administration. If you are saying that this rally is pro-administration, bakit wala man lang kahit isang sa administrasyon ang nagpunta rito? So tanga na lang ang magdi-deny that this rally was intended, sabi nga ni Castro sa dami ng kabubuhan ni Castro sa buhay. Sa daming kabubuhan ni Castro sa buhay, ngayon lang siya tumama. Na itong rally na to is not a peace rally but a rally to support VP Sara Duterte. So, anong rally to? Hindi to DDS. Hindi to DDS rally. Pero sinusuportahan nila si VP Sara. Sige. Maniniwala kami sa mga kabobohang kwento nyo. Pero bago natin puntahan mga bossing, etong istorya ng peace rally dito sa Pilipinas, dito muna tayo sa peace rally sa Davao. Tingnan nyo kung gaano kadami to. Tingnan nyo kung gaano kadami ang umattend dito sa peace rally sa Davao. Ano to? Pro Marcos pa din to?
So yung peace rally sa Davao, pro-Marcos to. Subukan nyo kayang mag-organize kayo ng pro-Marcos ano dyan. Pro-Marcos rally sa Davao. Putangin na ninyo. Tingnan ko kung may pro-Marcos dyan. Pakinggan natin at panoorin kung gaano karami yung umaten sa Davao. Kalsada sa Davao City dahil sa ginaganap na National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Live mula sa Davao City, nasa frontline balitang yan si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan at kung may impormasyon bang dadalo ang mga Duterte? Chigi, alam mo, umuwi na ang ilan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na lumahok dito sa San Pedro Square sa Davao City. Pero marami pa rin ang nananatili dahil hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang kanilang programa. Ako na naman to, kaibigan. Isa to sa mga reporter dyan sa KOJC na walang ni-report katungkol sa KOJC. Gabi-gabi nasa KOJC yan, nagko-cover, tapos walang nababalita. Yung tangin ng reporter na to. Sige, diretso. Hinggil naman sa mga Duterte, wala pa tayong eksaktong impormasyon kung may dadalo bang mga Duterte dito sa aktibidad. Sakay ang mga bus at van, maagang dumating ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa San Pedro Square sa Davao. Sabi nila, hakot daw. Sabi nila, hakot natural. Tangin na nyo, organized ang tawag dyan. Sabi ng mga bongbong gunggong Marcos supporters, hakot naman yan. Natural, gago. Tangin na nyo. Ganun din naman hinakot nyo rin naman yung mga yan noong nagrarally kayo Noong nagrarally kayo ng unity, hinahakot nyo rin lang din naman yung mga yan Tapos ngayon nagagalit kayo na hinahakot. Natural, isang simbahan yan Ang tawag dyan, organized. Ang tawag dyan, talagang sila ay sumusunod sa mga leaders nila. Tanga talaga tong mga bobong Marcos supporters na to. Davao City, ang ilan sa kanila mula pang Northern Mindanao, Socsargen at Davao Region. Maunlad na bayan, pagkakaisa at kapayapaan, yan ang panawagan nila sa National Peace Rally dito sa lungsod. Magkakaisa lang sana tayo sa panawagan ng pagkakaisa para sa National Peace for Rally. Kanya-kanya silang latag ng banig na mauupuan at mapagpapahingahan. Ang iba, kahit mainit, nakatulog pa rin. May mga itinayo namang medical station. Katuwang din ng kapulisan ang lokal na pamahalaan para siguraduhin ang seguridad sa lugar. Mahigit 3,000 security personnel ang pinakalat para mapanatiling mapayapa ang pagtitipon ng INC. Kasabay nito, isinara ang kalsada sa downtown area ng Davao City. Suspendido rin ang face-to-face classes habang skeletal workforce ang... Grabe, nakita niyo yan, dami na yan. Palakpakan natin ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na talagang mahal ang bayang Pilipinas. Sabi ni Dorotea Domingo, kala ko boss tuluyan ng palalayasin si BBM. Hindi, ito. Dorotea Domingo, itong ginawa ng Iglesia ni Cristo na to me, show of force ito. Nagpapakita sila ng numero, nagpapakita sila ng lakas, nagpapakita sila ng gilas. Kasi... alam naman natin na lahat ng politiko ay lumalapit sa INC dahil sa voting power netong simbahan na to. We are talking about millions of voters. Etong mga ito, sa 100 years old na yung simbahan nila, nakatanim na sila halos, itong INC, nakatanim na sila halos sa mga importanteng mga institusyon sa Pilipinas. So ipinapakita ng INC na kaya nilang paralisahin ang actually ang bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa dami nila at sila nga po ay nakatanim na. Marami na po sa kanila empleyado ng gobyerno, empleyado ng mga malalaking kumpanya, empleyado ng mga ng mga ganito, ng mga ganyan, businessman and all. Mayayaman niyang mga yan. So ipinakita nila dito kung gaano kami kalakas, gaano kami karami, kaya naming magpanalo ng kandidato. Now, Bongbong Marcos, we are calling for you to stop the crap. Ika nga.
Stop the crap. Oo. Ihinto mo na yung kahayupang ginagawa ninyo. Yung bullshit ninyo, ihinto nyo na. Yung inyong politika, ihinto nyo na. Work together. Work together para sa magandang Pilipinas. Because kung hindi kayo magtitino, kaming mga taga-Iglesia ni Cristo, nakita nyo kung gaano kami karami? Pupuntahan namin kayo dyan sa Malacanang at dyan kami magde-demonstrate ng pagkadismaya sa inyo. Puta, nakakatakot yun. Sabi ko nga sa inyo, sigurado ako si Bongbong ngayon nakatago sa ilalim ng ano niyo, ng kumot. Boss Dada, napanood mo na ba ang new sponsored ad sa YouTube ng paninira sa... Hindi mo na pwedeng sirain ng INC. Kanino mo sisirain ng INC? Sa mga members nila? Tanga ka ba? Paano mo sisirain ng INC? 100 taon nilang mga ano yan? 100 taon na yung simbahan nila. Mismong itong ang KOJC na magfo 40 years old pa lang, hindi mo na sila kayang baguhin ang isip nila sa kanilang sa kanilang pananampalataya sa kanilang paniniwala. Ito pa kayang Iglesia ni Cristo na 100 taon na. Ilang salinlahi na yan. Tanga ba kayo? So kahit anong paninira nila dito sa INC? Anong ipapanira mo sa INC na hindi sila kumakain ng dinuguan? Ano ipapanira mo dito sa INC na mahigpit sila pagdating sa paghingi ng ikapo? Anong isisira mo sa INC? Hindi mo pwedeng buwagin ito. Buong mundo may INC. Same goes with KOJC. Buong mundo may KOJC. Anong sasabihin mo sa KOJC? Si pastor ganito, si pastor ganyan. Hindi mo kayang sirain ang kanilang pagmamahal kay Pastor Quiboloy. Ganon din tong mga INC. Hindi mo kayang baliin yung paniniwala ng INC. Halos kasing tanda ng natin. Halos kasing tanda ng ating, ang tawag dyan, independensya yung kanilang simbahan. Okay lang kayo. Jojo Hugo. Sabi niya, lonely daw siya dyan. Lonely ka? Kutsa lotion lang ang katapat niyan. Diba? So hindi mo na masisira to. Kaya nga nagpakita na sila ng puwersa na hindi pa kami direktang bumabati ko sa inyo. Kasi ang Iglesia ni Cristo is not a political na simbahan. Unlike KOJC na talagang political. Why? Paano ko masasabing political? Ang KOJC, panatayan ni Pastor Apollo Quiboloy na kapag banateros yan Pag tama palakpakan, pag mali banatan, pag may nakikitang mali sa pamahalaan, sa paligid, sa kahit na pag nakikita mong mali, i-correct mo. Hindi ka magpapadala sa agos. So I would say that INC is still not a political political na grupo. Unlike itong KOJC na talagang identified na sila na political sila. Ibig sabihin, bukod sa pagmamahal nila sa kalikasan, mahal talaga nila ang Pilipinas at ayaw nila sa korupsyon. Hindi ko sinasabing gusto ng INC sa korupsyon, but again, identified po ang INC as ganito kami makapangyarihan, and we are showing you now na we have the numbers, we have the will, we have the disiplina, we can call for a bigger rally actually. We can call for a bigger rally here in Metro Manila. Kasi itong Metro Manila lang naman talaga So this is how, this is our numbers here in Metro Manila. Imagine kung pupunta dito ang Visayas at Mindanao. Dahil sa pagnanakaw nyo sa bayan, dahil sa pang-aapi nyo sa mga Duterte, at
kaming lahat ng mga Iglesia ni Cristo, kasama ng iba pang mga simbahan dito, kasama pa ng mga private na mga individual, pumunta dyan sa Malacanang. Yari kayo talaga. Sabi ni Benten, kung walang itinatago, tuloy ang impeachment. Benten, gusto ko lang malaman sa'yo. Kung gusto mo ng impeachment kay VP Sara dahil sa 125 million na confidential funds niya, anong masasabi mo sa bilyong-bilyong confidential funds ni Bongbong Marcos? Hindi mo man lang ba gustong aralin yung kanyang paggastos ng intel funds niya? Yan lagi ang yan ang problema eh. Wala na kayong mga muka, wala pa kayong mga utak. Kung walang itinatago, ituloy ang impeachment. Bobo. Kahit i-impeach mo si VP Sara, tatanungin kita, bakit ba nila gustong ma-impeach si VP Sara? So okay lang sa'yo na gumamit tayo ng pera ng Saan na napunta? Putangin na mo. Hindi pa ba pinakita na ni Inday Sara sa Kongreso? Putangin na itong mga bobo ang putya. Pinakita na ni VP Sara sa inyo kung saan niya dinala, di ba? Dinala niya rito, nakalagay yung listahan eh. Di ba pinadala niya sa Congress yun? Di ba kine-question nga ng Congress overpriced? Overpriced naman yung yung safe house, ba't ang mahal? Saan napunta? Di sa safe house, bobo. Sa safe houses. Sa ganito, sa ganyan. Ngayon, hindi ba nga ang tinatanong nga nila sino-sino itong nagbenepisyo sa yung mga binigyan nyo ng binigyan nyo nitong mga reward na to, mga intel funds na to, itong mga tao na to sino? Di ba? Yun ang tinatanong nyo sino. Ibig sabihin, alam nila. Di ba? Puta, naglabasan yung mga basher nating mga walang muka, Si Yesha naman, puta, anime din siya. Dinala niya sa bulsa ng pamilya Duterte. Putangin na niya, 150 million, 125 million. Putangin na niyan, pero wala kayong reklamo sa 1.4 billion na flood control project, tas binabaha pa rin kayo. Ang tatangan nyo naman. Gina Ray, salamat kaayo. Ang bobobo nyo naman, putangin na, wala na kayong mga picture, wala pa kayong mga utak. Walang hiya naman talaga itong mga bobo na to. Kita mo, smiley na lang. Walang argumento eh. Ganyang katanga yung mga loyalista ni Bongbong Marcos. Gigil na yan. Puta, nanginginig ng mga itlog niyan. Oy, Benten, tangin na paano kami iiyak? Nakita mo ba kung gaano kami karami? Gago, malapit na maubos. Yung mga troll farm nyo, malapit na kayong maubos. Benten. Hindi, bigyan natin si Benten ng pagkakataon. Gusto ko lang, Benten, malaman mula sa iyo since ka naman bata ka naman ni Gongbong Marcos maglagay ka dyan ng isang bagay. Isang bagay lang na nagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas na kapaki-pakinabang sa bayang Pilipinas. Bilis, Benten. Bilis. Magtawag ka pa. Oo, magtawag ka pa. Hinihintay ko si Dado o puntahan mo siya sa bahay niya, Yesha. Madami ka masyado sinasabi. Ikaw din, maglagay ka dyan ng isang bagay na nagawa ni Bongbong sa loob ng panunungkulan niya na maganda, na talaga namang malaking naitulong sa bayang Pilipinas. Bilisan nyo mga putang ina ninyo. Bilis. Bilis, ang tagal-tagal eh. Wala. Wala. Puta, ito na yung kryptonite nila eh. Ito na yung kryptonite. Wala kasing alam niyang mga yan kundi si Inday Lustay. Si Inday magnanakaw. Si Inday ganito. Sabi ni Yesha, pakipost address ni that. Putangin na naman to si Yesha. Bobo naman nito. Tanga, wala nang pagka nagano ka, alam mo yung mga support, yung mga hindi patuli, yan yung mga yung mga matatapang sa keyboard. Pupuntahan ko siya, papatayin ko siya. Yung mga ganyan, gago, ginagawa na lang yan, hindi na yan hindi na yan pinupost. Patanga naman nito, parang magpapakamatay ako. Pinost mo pa sa Facebook, di napigilan ka, tanga.
O ano, wala may sagot. Ano, wag ako iiyak? Di ako umiiyak. Sinasabi ko nga sa'yo eh. Bilis na, Bentin, bago ka masintensyahan dito. Oo, bago ka man lang mawala sa channel na to, binibigyan kita ng pagkakataon na maglagay ka dyan ng nagawa ni Bongbong Marcos. O manood kayo ha, mga Bongbong Marcos supporters. Ganito katatalino. Yung mga troll nyong mga pinaglihis sa utot na panis. O maglagay ka dyan ng nagawa ni Bongbong Marcos na kapaki-pakinabang sa bayang Pilipinas. Bilis. Bilis. O ito si Yesha. Ano ko na to? Sisintensyahan ko na to kasi bobo eh. Pakialam ko kay Dado, gusto mo mag-tsupaan pa kayong dalawa eh. O para ano, walang problema. O ikaw na lang, bilis Benten. Sinintensyahan ko na yung kakubol mo ha. Yung kaparehas mong troll. Walang nagawa. Putangin na, patay. So ayan na nga. So eto na, umamin ang putangin ng tangang supporter ni Bongbong na wala daw talagang nagawa yung amo niya. Basta binayaran lang sila para mag-troll. Okay na. Oh, dahil dyan, dahil na, tingnan nyo muna yung kanyang comment, wala daw. Unless, at sabi nga nito, at least honest ka, na wala talagang nagawa si Bongbong. So, ayun na nga mga bossing, nandoon na nga tayo. Kaya yan yung sinasabi natin na talagang this is a show of force para ipakita dito sa mga nasa gobyerno ngayon na you continue nyo kung anong ginagawa ninyo dito sa bayan natin, lalong-lalo na sa mga Duterte. Gaano kami karami? Antayin ninyo mapikong kami sa inyo. Ipinatupad sa trabaho. Jiggy, hanggang sa ngayon ay wala pa tayo eksaktong impormasyon kung sino-sino ang mga kilalang personalidad ang lalahok dito. Mamayang alas 8 naman ang gabi ay inaasahang matatapos ang National Prayer Peace Rally dito sa Davao City. Balik sa iyo, Jiggy. Ayun. So congratulations dyan sa Davao dahil naging peaceful din yung kanilang gathering. And thank you very much Davao LGU dahil pinayagan mo itong mapayapang pagsasama-sama na ito. At ayun, walang pasok ang mga estudyante sa mga lugar na yan. So everybody happy. O diba? O ganyan pumatay ng mga troll. Sabi ko nga sa inyo eh. Pagka pumatay kayo ng troll, huwag kayo napipikon sa mga yan. Putangin na mga bobo yan. Mapipikon kayo dyan. Tanungin mo lang yan. Tanungin mo lang sila ng simpleng bagay. Bakit? Ano ang nagawa? Wala na yan. Putangin na mahihimatay yan.